Disclaimer lang, itong video na to ay hindi para sa lahat and para lang sa akin to. Gusto ko lang i-share dito sa TikTok. So, this may not apply to everyone. So, ayun lang. So, kung ikaw yung ate at kuya na may anak, na iniiwan mo sa pamilya mo yung anak mo, and meron kang mga kapatid na mas bata sa'yo na napag-iiwanan mo nito, this message is for you. I know that I might get cancelled with this, but gusto kong mag-step out para i-share. Alam ko dito sa Pilipinas, uso sa atin yung extended family or nuclear family na sa bahay, sa isang bahay na nandun yung lolo, lola, yung mga pamangkin, yung mga tito at tita. Kumbaga, nagmamatter sa atin dito yung mga angkan-angkan, diba? And itong video na to ay para sa mga ate at kuya na may napag-iiwan ng anak na mga kapatid nila na mas bata sa kanila. Please treat your siblings right. Paano bang treat your siblings right? How you speak to them, how you command them, yung mga simpleng bagay. How you act towards them. Please do it right. Dahil yung mga kapatid natin is mas bata sa atin and naghahanap sila ng role model, which is tayong mga ate at kuya nila. Yung mga kapatid natin naglalaan ng oras, ng lakas, ng atensyon, ng puso, ng isip para alagaan yung mga pamangkin nila, which is kadugo rin naman nila. So automatically magiging responsibility nila yun kasi nga kadugo daw. And for me, half of it is tama naman kasi nga kadugo naman nga namin, so aalagaan namin automatically. Pero hindi namin responsibility 100% yung mga anak ninyo. Tandaan nyo, bata pa kami at wala pa kaming napapatunayan sa mundo. Gusto pa naming makatapos ng pag-aaral ng maayos, reach namin yung potential namin in all aspect ng buhay. Speaking from my own experiences, 12 years old pa lang, nag-aalaga na ako ng pamangkin. Natuto na akong maging nanay. Ika nga nila, tita or tito is the second mother or father ng mga bata. Madaling araw, nagpapatulog ako ng bata. Sa hapon, hindi ako makalabas para maglaro kasi nga meron akong binabantayan na bata. Natuto ako ng mga bagay na hindi ko pa naman dapat matutunan at early age. So, ano nangyari sa akin? So, nahirapan akong mag-build ng makipag-socialize sa mga kaibigan ko nung bata pa ako. So, meaning, hindi ko na yung childhood ko ng sobra-sobra na-enjoy. And as a middle child, sobrang hirap nun para sa akin. Instead na minamaximize ko yung oras ko para maging masaya dahil nga bata pa ako noon, ay kailangan ko magstay sa bahay at tulungan yung nanay ko para mag-alaga. So in short, binibigay namin yung kalahati ng puso namin dun sa inaalagaan namin dahil nga kadugo nga. Without anything expecting anything in return. Dahil nga sabi nga nagtatrabaho nga raw kayong mga ate at kuya na may anak. So kaming mga bata is umuunawa at umiintindi na si kuya, si ate may trabaho kaya kailangan naming mag-alaga. So ayun, hindi naman namin ginusto na magkaanak kayo in the first place. Tapos iiwan nyo sa amin. Hindi ako nagkalit or naglalabas ng sama ng loob. Gusto ko lang i-share sa inyo yung context para sabihin na please treat your siblings right. Kung wala pa kaming maiaambag sa bahay or financially, it's because bata pa nga kami. At ang kaya lang namin ibigay ay yung heart namin, yung strength namin para sa pag-aalaga ng mga anak nyo. Also, nagtatrabaho kayo para matustusan yung pangangailangan ng mga anak ninyo. And kami, kapartner nyo kaming mag-alaga ng mga anak ninyo at magpalaki. Kaya ang desire lang namin ng mga tito or tita is ayusin nyo yung pagtrato sa amin. Intindihin nyo kung pagod kayo sa trabaho, pagod din kami sa pag-aalaga maghapon sa mga anak niyo.